ang sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And so, una ko pong babasahin dito sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Yan, so, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon hindi isasama kita sa paraiso. And so, ano po, 'di ba, na may dalawang sa talata pong ito, may dalawang criminal po dito, 'di ba, na kasama po ni Lord nung pinako. Yung isa pong criminal po kasi dito, siya po yung hindi naniniwala kay Lord, 'di ba, no? Na inaano niya pa po, minamak niya pa po, 'di ba, na sinasabi niya, hindi kung ikaw si Lord, kung ikaw yung Mesiyas, 'di ba? Iligtas mo yung sarili mo. 'Di ba po? Kasi tawag dito, kung sa atin yun, 'di ba, matutuwa na tayo kasi kasama natin si Lord, 'di ba? Baga ligtas na tayo, hindi katulad nung isang criminal na na talagang merong pagpapakumbaba. 'Di ba? Kasi yung isang criminal, talagang ang taas ng pride, 'di ba? Kasi ito kasing isang criminal na to, silang dalawang criminal na to, galing po sa Israelita, 'di ba? Mga Israelita pong ito na nakakakilala kay Lord. Alam po nila na merong Panginoon, pero hindi po nila ginagawa yung inuutos ng Panginoon, 'di ba? Hindi nila kinikilala si Lord. Baga, alam nila na meron tagapagligtas, 'di ba? Meron Panginoon na na ano na meron Panginoon, 'di ba? Na ayun po, sabi pa dito na kasi hindi pare-pareho yung response sa gospel, 'di ba? Sa salita ng Diyos. Katulad nitong dalawang criminal na 'to, 'di ba? Yung isa hindi niya kaagad hindi parehas yung response silang dalawa. Yung isa, tanggap niya na si Jesus yung napako sa krus na nagbayad ng kasalanan natin, 'di ba? Yung isang criminal dito na tinatanggap niya na makasalanan ako, 'di ba? Karapat dapat lang ako na parusahan, 'di ba? Na inaako niya na makasalanan siya. 'Di ba? Hindi tulad nung isang criminal, 'di ba? Hindi niya inaako na hindi tawag dito, tinaano niya pa, tinutuya niya pa yung Panginoon na na kung ikaw ang Mesiyas, 'di ba? Dapat iligtas mo yung sarili mo. Kasi si Lord, kayang-kayang pabagsakin, kayang-kaya niyang pakawalan yung sarili niya doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Kasi tumawag lang si Lord sa mga anghel niya, kayang-kaya niyang pabagsakin. Amen. Di ba po, na kayang-kaya niyang makawala doon, tumawag lang siya sa anghel, di ba, na nasabihin niya lang sa mga anghel na pabagsakin mo yung mga Romano, di ba, na yan, sige, mo yan, pabagsakin mo yan, di ba? Kayang-kaya ng Panginoon, pero hindi ginawa ng Panginoon kasi nga, mahabagin yung Panginoon, di ba? Kasi yung grace niya sa atin, di ba? Kaya po niligtas niya po tayo, di ba, sa krus ng Kalbaryo para lang sa mga kasalanan natin, di ba? Di ba po? So, dito po, yung sinasabi po dito na ayan, may tanong po ako. Ayan po, bakit nga ba gustong ipako ng mga tao si Lord? And so, mapatanong kasi tayo na bakit nga ba gusto nilang ipapako si Lord sa krus, di ba? Bakit nga ba? Kasi wala namang ginagawa si Lord. Kasi nung di ba, na pinagbibintangan niyang sinusulsulan daw ni Lord yung mga taga Judea, 'di ba? Galing nga si Lord sa Galilea tapos pumunta ng Judea. 'Di ba po, na sinusulsulan daw, 'di ba? Na gano'n na sinasabi. Pero nung dinala si Lord kay Pilato, 'di ba po? Dinala si Lord kay Pilato na nagkasala daw ganyan. Pero walang nakitang kasalanan si Pilato sa kanya. Amen. Walang nakitang kasalanan sa kanya. Ngayon po, pinadala naman ngayon po nito si Pilato kay Herodes. 'Di ba na, ito, ganyan. Kumbaga, mo, siya sa atin mo, kumbaga, kung may kasalanan ba ito. Pero wala pa rin nakitang kasalanan si Herodes kay Lord. Ba ganun yung Panginoon, walang kasalanan talaga si Lord. Ba perpekto po ang ating Panginoon. Amen. Di ba po? Ayun nga po, nung si Pilato at si Herodes po kasi magkaaway po kasi yan, magkagalit. Pero po nung pinadala pinabalik si Herodes kay Pilato, nagkaayos po yung dalawa, di ba? Ang galing po na si Lord nakakapag-ayos
ng mga tao na magkakagalit. Di ba? Sana po ganun din po tayo, no? Kapag meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kasama sa mga kapwa natin na merong kagalit yung isa, merong kagalit. Ba mapapag-ayos natin, hindi po yung one-sided po tayo, di ba? Kumbaga, ano po, maging katulad po tayo nito na ano, na maging halimbawa po tayo ng Panginoon, di ba? Yung imahe niya na kapag may magkaaway sa grupo niyo, di ba, na ano, baga mapag-aayos agad, di ba po? So, ayun, sinabi pa po dito kasi bakit nga ba gustong ipapako si Lord, di ba? So, ayun po kasi yung sulsol ng mga ano, ng mga tao, di ba po na ano. Pero hindi pa rin po nagtagumpay sila doon. Pero nagtagumpay sila na ipapako si Lord kasi nga po may gustong palayain si ano. Di ba? May palayain. Pinalaya po kasi nila si Herodes kapalit ni Lord. Opo na ipapako si Lord para lang sa kapalit na ano ni Barabas. Ay pa, yung si Barabas po kasi ayun po yung nakakulong yung mamamatay tao po. Ayun po. So, dito po yung pangalawa po na tanong ko, sa talatang ito, bakit nga ba sinabi ng Panginoon sa verse na ito na sinasabi ko sa iyo, ngayon hindi isasama kita sa paraiso? And so, taan na lang po sa isip nyo na lang po. So, ito po, sabi po doon na ano, sapagkat kahit po tayo kasing makasalanan, di ba? Sobrang makasalanan po natin. Tinatanggap pa rin po tayo ng Panginoon. Amen. So, masokdulan na yung kasalanan natin, di ba? Humingi lang po tayo ng tawad sa Kanya. Akuin lang po natin yung mga kasalanan natin. Katulad po nung ginawa nung isang criminal dito, nakasama ni Lord sa napako sa krus. Di ba po na nagpakumbaba siya, na inako niya yung kasalanan, di ba? Na karapat dapat akong ipako, karapat dapat akong parusahan ng Panginoon, di ba? Dahil sa aking mga kasalanan. Amen. Hindi po katulad nung isang criminal na talagang ang taas ng pride. Di ba po? Kasi po yung mga Israelita po is matataas po talaga yung pride nila. Di ba po na yung pride po nila talagang ay, kilala ko si Lord. Ba, naglilingkod ako, nag-worship ako, kilala ko si Lord. Pero hindi ko ginagawa yung gusto ng Panginoon. Kumbaga, pansarili lang nila na ginagawa nila. Di ba po na, ayun po yung inaano doon na, kilala nila si Lord, pero wala lang. Di ba? Ano lang, just go with the flow lang talaga. Di ba po? So, ayun, yung pangatlo po dito, na tanong, wait lang. Next, next slide. So, ito po, tayo ba katulad ng taong makasalanan, di mo akalain na makakasama mo ang Panginoong Yesus sa senaryo ng buhay mo. Amen. So, napakaganda po ng tanong na yan, no? Baga, talagang kahit sa huling buhay mo, no, na talagang sa huling hininga ng buhay mo, na makakasama mo talaga yung Panginoon. Kumbaga, dati, puro ano ka, 'di ba? Puro bisyo-bisyo ka, 'di ba? Ba? Puro kasalanan ka ng ginagawa, 'di ba po? Na hindi natin alam na ano na wala naman ano, wala namang Panginoon, 'di ba? Papatang tayo. Alam natin na meron Diyos pero hindi natin ginagawa yung pinapagawa niya, 'di ba po? Na ito pong tanong na to na nararanasan po ba natin si Lord sa buhay natin? Amen po, no? Na nasa senaryo ng buhay natin hanggang sa isang bulati na lang yung pipirma sa atin, di ba? Kilala natin si Lord. Amen. So, dito po, meron po dito na ano na yung puntos po dito na ano. Ayan, seeking forgiveness and redemption. Ito po kasi ano po, yung habang binabasa ko po tong talatang to, nakita ko po talaga na ano, yung isang criminal po is meron po talagang pagpapakumbaba. Amen. Ganun po din dapat tayong mga Kristiyano na dapat merong pagpapakumbaba. Kasi kilala natin si Lord, di ba? Binago na tayo ng Panginoon. So, dapat yung dating pag-uugali natin na minsan nagtampo lang yung kaibigan natin. Ayoko na diyan. Di ko na ano yan, di ko na kaibigan yan, di ba po? Na nakagawa lang sa ng kasalanan, yung maliit na kasalanan ginawa mo ng malaki. Di ba po? So dapat po ganun po maging halimbawa po tayo ng isang criminal dito na marunong magpakumbaba. Di ba po na marunong umako ng kasalanan na kahit alam niyang kahit alam niya kasi po kung matatanong niyo kung ano po ba yung ninakaw nila, bakit sila kasama ni Lord? Ayun po, nagtatanong din po kasi ako, baga, wala rin pong background na ano na kung ano yung ninakaw niya doon, di ba? So,
napapaisip din ako, ano ba ninakaw? Nagtatanong na ako kala Kuya Resty, kala ano. Ano ba yung ninakaw niya na ano doon, ba't na ano doon, ba't sila kasama ni Lord? So, ayun, dapat po meron tayong humility, di ba po, na pagkilala sa Panginoon, na siya yung Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin para lang maligtas tayo. Amen po. So sinasabi po dun sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen. Matuwid po ba yung Panginoon? Amen, di ba po na kapag ihahayag po natin yung kasalanan natin, di ba po na yung talagang sincere po talaga tayo sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Baga, talagang papatawarin po talaga tayo ng Panginoon kapag ihayag po natin yung kasalanan natin sa kanya. So sinasabi pa po dito sa sa Psalms 51:7, ako ay linisin sala, ako'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Amen. So talagang napakasarap na humingi talaga ng kapatawaran sa Panginoon kasi talagang kapag humingi ka talaga ng kapatawaran sa Panginoon, talagang feel na feel mo talaga na bagong-bago ako, di ba po? Parang yung ano po, yung sinaing, di ba po? Na kapag yung saing mo po ba yun, talagang diretso po, walang hugas-hugas. Tapos, so dapat pag magsasaing ka po, 'di ba, hugasan mo muna, 'di ba? Lilinis, 'di ba, puputi. So parang ganoon din po tayo, 'di ba? Kapag humingi po tayo ng kapatawaran sa kanya, hugasan niya po tayo, 'di ba? Yung mga kasalanan natin, 'di ba po? So sa pangalawa naman po, ito po yung humility and acknowledgement. So ito po yung pagpapakumbaba at pagkilala. So sinasabi po dito sa sa Philippians 2:3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkos magpakumbaba kayo at huwag ipalagay sa kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ayun po, no, wag tayong nasasabihin natin sa iba, mas magaling ako diyan, mas mabuti ako diyan, di ba na? Pare-pares lang naman tayo anak ng Panginoon. Amen. Na sasabihin natin sa isa, di naman magaling yan eh. Di ba? Walang kwenta yan, di ba? Di ba, sasabihin natin, walang mataas sa atin, kundi ang Panginoon lang. Amen. Walang mataas po na kailangan lang po natin magpakumbaba kasi po ano po di ba? Ginagamit na po tayo ng Panginoon, di ba? Yung iba pong di pa ginagamit, papagamit po talaga tayo. Amen po na talagang kasi po dati po kasi talagang yung pride ko kasi talagang mataas. Kapag di ako pinansin di ko papansinin. Kapag di ako pinansin, kapag nakarinig lang ako ng talagang yung pag nakita ko pa lang, tataas na agad yung noo ko eh. Yung kukulit na agad. Pero nung once na talagang mas kinilala ko talaga si Lord sa buhay ko. Doon talaga na nagpatuloy na okay, baga may mga pagsubok sa buhay ko kasi dati talaga pag may pagsubok sa buhay ko, naglalaslas pa ako dito, naglalayas pa ako. Talagang ang dami nangyari sa buhay. Pero nung mas lalo kong kinilala si Lord sa buhay ko, po na talagang binigyan niya talaga ako ng katalinuhan, ng wisdom na nanggagaling sa kanya, di ba po? Kagaya po ni Solomon, di ba, na nanghingi po siya ng karunungan sa Panginoon. Amen po. So, yung sinasabi pa po dito sa Proverbs 22:4, ang pagkatakot kay Yahweh at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So, ayun po no, yung pagpapakumbaba po natin is nagbubunga po ito ng yaman, 'di ba po, na buhay at karangalan. Kasi po ano po kasi, kumbaga yung pag-iisip po natin, kapag nagbasa po kasi tayo ng Bible pag kinilala po natin si Lord, kapag nabasa po natin tong Bible na to, marami po tayong matututunan. Yung mga dati nyong pag-uugali, yung mga dati nyong pong pag-iisip, di ba po? Kung balikuya, di ba? Kung yung dinadaanan mo dati is talagang wrong turn, di ba? Wrong turn. Yung ngayon po, talagang diretso na po talaga, di ba po? So, ayun po, magpakumbaba lang po talaga tayo, di ba? Kasi sasama po talaga tayo ng Panginoon sa paraiso niya. Amen. So, sinasabi pa po dito sa pangatlo, faith and trust, di ba po? Ayun po yung pangatlong puntos ko. Pananampalataya at pagtitiwala. So, di ba po, nakita po natin dun sa isang criminal, di ba po? Nagtiwala po siya. Nanampalataya po siya kay Lord na, Lord, alalahanin mo ako Di ba po? Alalahanin mo ako kapag, po, alalahanin mo ako, di ba, na sinasabi dito.
And sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon hindi isasama kita, di ba po, sinasabi niya dito na matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil ang ating mga ginawa, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako at kapag naghahari ka na. So, di ba po, pwede po nating sabihin sa Panginoon yun, no, na talagang alalahanin po niya tayo. Po sa gitna ng mga pagsubok natin, po sa gitna ng sa sitwasyon ng buhay natin, di ba, na matuto tayong magsabi sa Panginoon kasi hindi naman magre-respond si Lord kung hindi tayo magsasabi sa kanya. Amen po. Hindi naman po siya yung ba hindi mo naman sinabi sa Panginoon, hindi mo pinag-pray. Tapos sabi mo, Lord, bakit ganito? Sisisihin mo pa si Lord, no? Hindi mo naman pinalalangin. Hindi mo naman sinabi sa kanya, Lord, gusto kong maging honor student, di ba? Gusto kong kasi kung hindi natin nilalapit yun sa Panginoon kasi walang mangyayari. Kasi po, testimony ko lang po kasi nakita ko lang ulit po yun sa notebook ko kasi may goal po kasi ako noon bago ako pumasok sa school. So kung makapasok ng with honor. So nabasa ko nung nakita ko sa likod. Talaga natutuwa ako kasi nagawa ko na nagawa ko.